Napakaraming sectors ang affected ng pag-unlad ng Pilipinas at syempre isa na dyan ang kalusugan. Kaya naman ngayong umaga alamin naman natin ang mga improvements and modernizations ng kalusugan nga sa ating bansa. Kasama natin ngayon si Undersecretary Teodoro Herbosa ng DOH. Good morning po, sir. Good morning, JV. Good morning, Sandro. Yes. Sir, maybe we could start off like ano po ba yung mga modernization programs or yung mga advancements po na mangyayari po ngayong taon para sa DOH? Hindi lang ngayong taon, no? 2 taon na nating pinapaganda yung ating mga pampublikong ospital. Mula dun sa mga health facilities ng local governments. Pinopondohan natin yan. Itong nakaraan 3 taon, nakabuhos na kami ng more than 10 billion pesos. Nagpapatayo kami ng mga delivery room sa mga rural health unit para doon na manganak yung mga mahihirap. Tapos yung mga district hospital this year, about 200 plus ang tatayuan natin ng operating room para kung may emergency sila, na aksidente sila, pwede na silang maoperahan doon sa operating rooms. Tapos nagplano kami ng lahat ng DOH hospital, 36 of them, na pinakamalalaki, i-modernize namin. So malaking pondo rin ang nilaan namin. For this year alone, almost 8 billion ang nakalaan dyan. And in the past 2 years, madami kaming binibili ng mga gamit from hospital beds to laboratory equipment, mga CT scan, mga MRI at inilalagay sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para may access ang ating mga mahihirap at kababayan sa mga modern facilities ng kalusugan. You see, given all of these modernization projects and initiatives from the DOH, tingin nyo ba makaka-create ito ng maraming, kasi Labor Day yung ngayon, no? So makaka-create kaya ito ng maraming trabaho para rin sa ating mga manggagawang Pilipino? Ay, definitely. Kasi nga, pag nag-umpisa ka magpatayo, let's say, isang 700-bed hospital, doon lang sa construction pa lang, magki-create ka ng jobs for the construction workers, the engineers, the architects, the suppliers ng simento, ng lahat ng, and then the furnishings. Tapos pag nag-operate na yung hospital, mag-hire ka pa ng ano yan, 4 shifts of people. Kasi remember, ang isang hospital, to operate it, 24/7 yan. 24 hours a day, 7 days a week, 4 na shift usually ang hina-hire mo. Kasi yung 3, yun yung morning, afternoon, evening, and then you have a reserved shift. So, ang employment niyan, like a 700-bed hospital, 3,000 nurses kaagad ang and nurses pa lang po yun. Nurses pa lang yun. Mga doctors pa, yung mga PT and yung mga other sectors po na kailangan din ng hospital. Mga lab tech, med tech, pati mga ordinary people working in the hospital from security guards to cleaners, to clerks, to administrative staff. Lahat yan will be required to operate a big hospital. And yung sinabi kong 36 hospitals, existing na sila pero punong-puno nga sila sa dami ng populasyon. I-expand namin sila. Dodoblehin yung size. Wari 400 beds siya, gagawin siyang 1,000 beds. At sa buong Pilipinas, mula sa north hanggang sa south. Alam mo, Sandro, nakakatuwa. Ang modernization program ng DOH, bahagi rin ito ng mas malawak na initiative ng DOH para mag-provide ng universal healthcare. No? Ito yung main na goal ng DOH ngayong nitong termino nito. Yan ang social contract ng ating presidente na magkaroon ng healthcare ang lahat ng Pilipino. So unang-unang ginawa dyan, in-enroll natin yung pinakamahihirap. 12 billion pesos ang nagasta doon. About 25 million people yon. 5 million families, sinabi ni Presidente yung sa SONA niya. Last December, naipasa natin yung sin taxes. And hopefully by this year, mag-uumpisa na pumasok yung additional revenue. Ma-generate more income. 85% of that revenue pupunta na naman sa universal healthcare. So, makakadagdag pa tayo nung susunod na mahihirap. Yung kasi sabi nila, hindi pa rin na-cover lahat ng mahihirap. Yung nagtitinda sa palengke, yung ma-cover din namin sila kung depende sa kinita doon sa mga nanigarilyo at uminom ng alak. Tapos, additional na matitira pa, idadagdag namin sa pondo ng government para ma-modernize yung facilities. Hopefully, kung modern ang facilities, kahit may PhilHealth ka, pagpasok mo sa ospital, may kama, may gamot, may gamit. Hindi ka pa pupuntahin sa private para magpa-CT scan or magpagawa ng laboratory. Kompleto na public hospitals. Correct. So ito naman po, aside from yung project po for the universal healthcare, kanina po napag-usapan din natin po yung medical tourism na gusto nga natin pasukin na sana po mangyari nga po sa ating bansa yung medical tourism. Sir, baka pwede po natin pag-usapan po ito. Correct. Kasi nga, di ba, maganda yung ating programa ng Department of Tourism is more fun in the Philippines. At talagang may epekto talaga kasi bawat Pilipino nakakapag
nakakapag-imbita na ng mga foreigner at dumadami naman talaga ang turista. At nakita to sa ibang bansa, pagkatapos dumami yung turista, pag nakapag-provide ka ng quality at saka affordable healthcare, pumupunta yung mga taga-ibang bansa kasi sa kanilang bansa, mahal yung, wari magpapa-open heart surgery ka, pa-hip replacement ka, napakamahal. So, dito sa atin, nalo-lower natin yung cost kasi ang problema lang natin, hindi enough yung hospitals. Availability. Oo, yung availability. So, pag na-expand namin at na-provide na ang healthcare sa lahat ng Pilipino, madali nang i-offer yung extra beds mo to mga interested foreigners na dito na sila magpapagamot. Total, magagaling din ang doktor at nurse natin. Sila din ang hinahire doon sa ibang bansa. So, at hinahanap sila ng ating mga ibang mga foreigners. Talagang yun ang gusto, yung aruga ng Pilipino na nurse. Yusek, kanina bawat proyektong sinabi ninyo, meron kayong sinasabing budget allocation. Tingin niyo ba, Yusek, yung budget for 2013 ay sasapat talaga para doon sa lahat ng plano ng DOH? And kung sasapat o hindi, do you think na dapat magtaas din yung budget para sa health sa susunod na taon? Kulang pa rin yung budget, kaya we hope mo yung supplemental budget na idadagdag ng Syntax, makakatulong pa rin siya. Kasi ang laki ng need natin, JC, ng hospitals eh. Talagang sa population na about 95 million, ang current hospital bed to population ratio natin eh 5 to 10,000 population. Ang recommended mga 15. Grabe. Mga 15 beds per 10,000 population. So, nakita nyo, kahit madoble namin ni Secretary Ona yung bed capacity ng public hospital, kulang pa rin. Puno pa rin yan. Sigurado tayo. So, ang talagang kukunin namin yung private sector. So, dito papasok yung public-private partnership. Kaya nga, tinututulan ng iba, pinaprivatize daw namin yung healthcare, which is not true. Nakikipag-partner kami sa private sector. Sabi namin, imbis na magtayo kayo ng private hospital, tulungan nyo na lang kami, mag-invest ka in a public hospital, you don't have to buy land, amin na yung lupa, amin na yung empleyo, tapos mag-share na lang tayo, buy the modern equipment you need, and then PhilHealth will be able to pay, makakabayad ng PhilHealth. So ito yung concept, so hindi bibenta namin yung mga hospital. In fact, we want our public hospital system na mag-expand, mag-modernize. Yes. Sir, kanina nga nabanggit nga ninyo na yung mga Pilipino talaga hinahanap ng mga foreigners yung pag-aarugaan, yung pag-aalaga ng mga, yung quality na pag-aalaga ng mga Filipino nurses. Correct. Sir, pero alam naman po natin na talagang yung brain drain ay napakalaking bagay na nakaka-apekto rin sa ating bansa. Paano po natin nakikitang masusolusyonan yung brain drain po? Alam mo, ako din, naisip ko yan na magtrabaho na lang sa ibang bansa. In fact, nagtrabaho ako sa ibang bansa at bumalik lang ako sa Pilipinas kasi gusto ko mag-alaga ng kapwa ko Pilipino. Ang frustration namin mga health workers, kung minsan ma-assign ka sa ospital, walang gamit, walang gamot, walang laboratory. So, nag-aral ka, alam mo how to treat the patient, hindi mo magamot kasi hindi available dun sa hospital. So, malaking bagay yon yung incentive na everything available dun sa public hospital. Hindi mapufrustrate yung health worker natin. Hopefully, tapos may PhilHealth, so hopefully mabigyan sila ng additional income dun sa work nila through the PhilHealth reimbursement. So, additional incentive yon from the government salaries na hindi masyadong mataas compared sa foreign. So, ang hope ko ay with this modernization program, mapigilan natin yung brain drain kung tawagin ng health workers. Tsaka parang hirap na rin yung ekonomiya ng ibang bansa. So, hindi na sila nagtatayo na ospital. Tayo naman. So, tayo naman ang mag-hire sa kanila. Totoo yun, Yusek. Actually, nag-stop na rin yung boom no? sa nurses no? At saka sa iba pang health workers sa ibang bansa. No? Boom in demand. Pero, Yusek, bukod pa doon sa health workers, sa workers in general naman tayo. No? Meron bang mga bagong balak or plano or programa ang DOH para sa ating mga manggagawa, para sa health benefits ng ating mga manggagawa? Yun ang gusto natin, no? Mapalawak na talaga yung enrollment sa PhilHealth. Ang problem, yung pag-employed ka talagang may PhilHealth na. So pag pinaganda namin yung public hospitals, kahit na labor ka, maganda ang serbisyo. Ang problema namin, meron pa tayong mga informal sector, yung mga contractual, yung mga walang PhilHealth kasi yun eh. Yung mga self-employed. Yung mga self-employed. Yung mga self-employed. Hindi naman kayo contractual, talent kayo. Iba yung talent fee. So, kayo, for example, may talent fees kayo. You can allocate part of your talent fees every month. 200 pesos lang. Your whole family will be
enrolled in PhilHealth. So may risk protection ka. Your wife, yung spouse mo, all your children below 21, and even your parents above 60 years old, covered yun sa benefits ng PhilHealth. So malaking benepisyo talaga. Ang kaso yung ating mga laborers and our mga maralita, inaano pa nila yung pera for food. They spend that money, that 200 pesos, for food. Sana hindi sa text. Pero hopefully, if you can convert yung practice na yon para for healthcare, malaking bagay yun. Kasi insured na yung healthcare nila. So yung concept ng health insurance. At maganda naman, meron tayong PhilHealth. Pinasa natin yung PhilHealth law. So that is available sa ating tao. Maintindihan lang sana na yun. Pag naging 100%, tataas ang benefits natin kasi malaki yung fund. Pag malaki ang fund ng PhilHealth, they can increase the benefits. So, gaganda yung mga benepisyo ng tao. Ano nga ba yung enrollment rate ngayon, Yusek, ng PhilHealth? Ang sabi ng PhilHealth last time in-announced ni President is somewhere like 84%, ng population of the 95 million. Pero hindi lahat nun covered. Alright. Kasi meron mga iba hindi nagbayad yung employer. Kaya pagdating nila Mga sa ospital, delinquent. Delinquent. So, ang nasa covered na may benefit talaga, nasa 69.9% pa lang ng population. So may trabaho pa kami sa health. Talagang ma-encourage na lahat nagbabayad at even yung self-paying na mga tao na nag-member na, sana matuloy nila yung membership. Kung magkasakit sila at yung sakit nila grabe, hindi sila mamumulubi. Hindi sila mamumulubi. Kahapon lang kausap ko yung isang presidente pa siya ng kumpanya. Yung mother niya nagkasakit, talagang ubos siya kasi milyon yung ginastos sa ICU. Yes. So ngayon naman po siguro matanong naman natin, dahil nga summer season, ano naman po ba yung mga common po siguro na sakit na naranasan po ng mga tao? And ano po yung mga siguro mga safety precautions rin po na kailangan i-take natin mga kababayan? Number one, yung mga heat-related illness. Siguro nadinig nyo na parang Heat stroke tatlong madami yung heat-related illness. Yung una, yung tinatawag na heat cramps. Yung pag naglalaro ka ng sports, tapos nagka-cramps. Kulang sa electrolytes or salt and water. Tapos yung heat exhaustion. Yung mga tao na nagtatrabaho sa labas or nag-sports under hot weather for a long time, they suffer na yung parang nanghihina. Tapos yung heat stroke, yung hinihimatay na talaga. Ito naman yung mga may edad na o may ibang sakit, kagaya ng diabetes. So pag nahimatay sila, tumaas ang temperatura ng katawan nila. They cannot control yung ano nila. Kasi pag mainit, our body controls our temperature by sweating. Ang problema sa sweating, madi-dehydrate ka. If you sweat too much, mauubos yung, pag na-dehydrate ka, wari hypertensive ka, dehydrated ka, mauubos yung supply ng dugo at oxygen sa brain. So yun yung tinatawag na heat stroke. Pwedeng mamatay talaga doon. And we've heard of 2 candidates na Marami yata. na po mga kaso, Dalawang actually, kandidato sa eleksyon tumatakbo, yes. na nangangampanya sa init ng araw, namatay. So, and then there are many more na hindi natin nadidinig. Tapos, reminder yan. So, sa mga nag-sports, mga joggers natin, siguro to start earlier. Huwag na kayo magja-jogging ng alas 7, alas 8 ng umaga kasi yung sikat ng araw nun, matindi na. Tapos ka ng 9 o'clock, baka dehydrated ka na. So, importante yan. Tapos, take plenty of water. Tapos, kung ang job mo na ka-expose ka sa labas, mag-rest period ka. After a certain period, ibawasan mo yung exposure sa sun and heat. Papasok ka sa kwarto o sa air condition na mall. Pahinga ka muna. Mag-lunch break ka, palamig. Cool down your body temperature. Madaming paraan para gawin dyan. Maligo ka, kung ano, or basta. Those are there. And then drink plenty of water. Double natin yung consumption. Kung dati mga 8 glasses ka lang a day, inom ka ng mga 15 glasses. And if you're doing activity na very strenuous, mas umiinom ka pa. And then nagpapayong, naghahat to protect your body, yung protective wear na para hindi ka masyadong ma-dehydrate. Actually, Yusek, yung nakakatakot ngayon, pabago-bago yung weather natin. May mainit, no? Tapos biglang Minsan ulan. Are there any Yan naman dangers? ang dangers niyan. So, of course, pag ang individual healthy, okay yun, your body can adjust. Pero again, pag may illness ka, mga matatanda, mga bata, hindi agad nakaka-adjust yung body. So yan, dadapo kung mga sakit, pneumonia, mga ubo, sipon, because their immune system goes down. So ang recommendation ko, healthy lifestyle. Eat healthy, eat right, tapos exercise. Even if mag-exercise talaga para you are fit. Kasi pag you're fit,
and you're exposed to extreme changes in temperature, yung body mo, makaka-adjust. But if you're not fit, sila yung tinatamaan itong mga diseases, ubo, sipon, colds. Kasi anything you meet up a person na naubuhan ka, may resistensya mo, pneumonia na kaagad yun. Sir, ito naman po matanong nga po namin kasi may mga kasama po kami nagpapatanong kung kailangan po ba yung increase po sa PhilHealth contributions daw po. Is this something na we see as a need already? Yes, not yet. But napipredict namin na as the population increases and itong services ng healthcare, kasi as you modernize, may isang problema din. Kung minsan tumataas yung cost, di ba? Ngayon, nagagamot na ang heart attack. Lalagyan ka ng stent, yung open heart surgery ka. Nung araw, gamot-gamot lang, injection lang. Mas maganda yung success rate, di ba? Pag na-angioplasty ka, healthy ka na talaga. Pero yung one stent is 100,000, 150,000. Siyempre, ang bypass, mas mahal pa nga po. Mas mahal pa nun, doble pa nun yung cost. So yun yung mga things. We are having more modern treatment, pero mas mahal. So ang pinopromote ng Department of Health, again, healthy lifestyle. Prevent natin na mangyari yung heart attack by living a healthy lifestyle. Exercise, diet, obesity, smoking, bawasan alcohol. So yun yung mga inaano natin. Of course, prevention is always better talaga than cure. Pero Yusek, before pa tayo magtapos, no, ngayon kasi ay meron tayong May 2013, no? Sa May 13, 2013 national elections. Ano po ba dapat, Yusek, yung dapat na focus ng ating mga kandidato pagdating sa issues sa health? Okay, ang nakikita ko dyan, I always have this joke na pag yung kandidato free healthcare, magduda tayo. Kasi wala na hong free healthcare. As you can see, with the universal healthcare, we need someone to pay for the healthcare. At maghuhulog tayo sa insurance. Pag malaki yung pondo, someone will the health insurance will pay for your healthcare pag na-hospital tayo. So we need to keep PhilHealth healthy and robust, yun ang importante doon. So, kailangan yung pondo. So, ang hinahanap ko yung mga kandidato na nakatutok sa health, yung hindi babawasan yung budget ng health para matuloy namin yung programa ng modernization. Tapos, ihanap talaga yung mga programa na, kasi yung PhilHealth, kulang pa rin. Kaya nga meron kami nung catastrophic illness package, which is para sa open heart surgery, sa cancer, sa leukemia in children, para mabili mo yung mga chemotherapy agents at saka yung mga operation na kailangan. So hopefully ma-increase ito, ma-concentrate sa healthcare. Pag may healthy population ka, the Philippines becomes globally competitive. Kasi healthy yung workforce, productive yung country, and economically yayaman tayo. Sir, siguro huli na lang po, baka meron po kayong mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga bago po tayo magtapos. So sana maintindihan ng ating mga kababayan yung kalusugang pangkalahatan o universal healthcare. Mag-invest po tayo sa ating kalusugan. And ang role natin bilang citizens, maging membro talaga yung pamilya natin, gawin nating membro sa PhilHealth. At tingnan natin yung mga pampublikong hospital ngayon, magaganda na ho sila ngayon, malilinis, mababango, nababawasan na natin yung mga nadadagdagan na equipment, at tingnan natin maganda ang serbisyo at dekalidad. Okay, maraming Thank salamat. you po, sir. That was Yusek Ted Herbosa ng DOH. Maraming salamat, Yusek. Salamat. Thank you very much. Ngayon naman,